Hello at welcome to DX Labs. Sa session natin ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-importanting bagay. Paano nga ba ihanda ang business ninyo para sa mga AI-powered solutions? Alalamin natin yung mga key requirements para masiguradong magiging successful ang AI journey ninyo. Okay, simulan na natin. Ito ang magiging journey natin. Uunahin natin yung big picture, di ba? Yung AI revolution. Tapos, sisiriin natin kung ano ba talaga tong mga agents na ito. Mula dyan, pag-uusapan natin ang grounding na siyang pundasyon ng tiwala sa AI bago natin pagtagpitidpiin lahat sa tamang data architecture. At syempre, sa dulo, mayroong tayong key takeaways. Okay, let's dive right in. Unang section, the AI revolution at work. Kasi, more than the hype, paano nga ba talaga binabago ng AI ang paraan ng pagtatrabaho natin sa araw-araw? Well, sa totoo lang, itong mga AI agents, binabago nila ang buong laro. From how organizations operate, paano tayo gumagawa ng desisyon, hanggang sa kung paano natin pinapataas ang productivity. Hindi na to isang concept na para lang sa future. Nangyayari na to ngayon. At ang pinakamagandang balita? Etong mga powerful AI capabilities na to, isinasama na sila directly sa mga tools na gamit na natin. Isipin nyo, andyan na mismo sa loob ng Word, Outlook, Teams at Dynamics 365 ang tulong ng Microsoft Copilot. It's becoming seamless. Ngayong alam na natin ang impact, silipin naman natin kung ano ba yung nasa under the hood. Sa section na to, titingnan natin yung core functions ng mga AI agents, paano sila nag-automate, nag-analyze at tumutulong sa ating magdesisyon. Isipin nyo ang mga AI agent bilang isang intelligent na tulay. Ang trabaho nila ay i-connecta yung specific na data at context ng kumpanya ninyo sa mga dambuhalang generative AI models. At anong resultado? Mas mabilis na workflows at syempre, mas mataas na kumpiyansa sa bawat task. Okay, para mas maging konkreto, tingnan natin to. Sa communication, for example, kayang-kaya na ng M365 Copilot na mag-draft ng mga email para sa'yo o i-summarize yung napakahabang meeting thread. Sa documentation, pwede siyang gumawa ng initial draft ng reports. Pagdating naman sa process automation, pwedeng i-trigger ng agents ang buong workflows gamit ang Copilot Studio. At ito, sobrang powerful para sa knowledge retrieval kung saan sinasagot nila ang tanong mo gamit mismo ang data ng kumpanya nyo. So para i-summarize, may tatlong malalaking haligi kung saan nagbibigay ng value ang mga AI agents. Una, task automation, yung mga paulit-ulit na gawain. Pangalawa, data analytics. Dito sila nakakakita ng trends na baka hindi natin napapansin. At pangatlo, sa decision making, dahil kaya nilang magbigay ng mga rekomendasyon at tukuyin ang mga posibleng risk. Siyempre, hindi sapat na may teknolohiya lang. Kailangan din ng tamang diskarte. Laging magsimula sa business outcome. Ano pa talaga yung problemang gusto nating isolve? Gamitin ang automation para bigyan ng power ang team nyo, hindi para palitan yung critical thinking. At napaka-importante, panatilihin ang responsible AI principles, i-monitor ang performance at syempre, bigyan ng sapat na training ang mga tao nyo. Okay, so napag-usapan na natin ang potential ng AI. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ng isang bagay na, well, absolutely critical. Ito yung tinatawag nating grounding, ang pundasyon ng tiwala natin sa AI. Dahil ito yung $1 million question, di ba? Paano natin masisiguro na ang AI ay tumpak at mapagkakatiwalaan? Kasi, aminin natin kung walang tiwala, walang saysay ang lahat ng teknolohiyang to. Ang sagot dyan ay grounding. Ito yung proseso para masigurado na ang isang AI agent ay sumasagot gamit lamang ang trusted at specific na data ng organisasyon ninyo. Ang goal, pataasin ang accuracy at bawasan yung tsansa ng misinformation. So tandaan nyo, dito talaga nakasalalay ang reliability ng AI. Para masabing dekalidad ang grounding, kailangan nating tingnan ang 5 dimensyon ng data. Ito ay ang accuracy, relevance, timeliness, cleanliness at availability. Isa-isahin natin to. Sige, breakdown natin ha. Una, accuracy. Dapat tama at verified ang data. Simple lang, garbage in, garbage out, diba? Kung mali yung ipapakain mo sa AI, mali rin ang sagot niya. Next, relevance. Dapat akma sa task para yung sagot laging on point at nasa tamang konteksto. Pangatlo, timeliness. Kailangan up to date. Hindi pwedeng luma yung data na gamit niya. Fourth, cleanliness.
Dapat malinis, structured at walang ingay yung data para mas precise ang sagot. At panghuli, availability. Dapat accessible ng agent yung data pero syempre sumusunod pa rin sa permissions ng user. So para ma-achieve yung 5 dimensions na yan, heto ang ilang best practices. Suriin muna ang content bago i-upload. Huwag basta-basta. Gamitin ang SharePoint or OneDrive para sa mga single source of truth. Siguraduhin consistent ang formatting, regular na i-review ang permissions, at napaka-importante, makipag-collaborate sa mga subject matter experts sa loob ng kumpanya. Okay, so malinaw na yung konsepto ng grounding. Let's move to the technical blueprint. Pag-uusapan natin ngayon kung paano naman i-architect ang data ninyo para maging tunay na AI ready. At gusto ko lang talagang idiin to ha. Ang pagkakaroon ng maayos at well-organized na data, hindi lang yan technical requirement. Isa itong business imperative, isang pangangailangan ng buong negosyo para magkaroon ng reliable na AI. At isang key architecture dito ay ang tinatawag na Retrieval Augmented Generation or RAG. Ito yung nagbibigay daan sa AI na mag-access ng real-time data nyo nang hindi na kailangang i-retrain yung buong model from scratch. Napakalaking bagay nito para sa data privacy at para masigurong laging bago ang informasyon. Ito yung pagkakaiba ng isang prototype sa isang tunay na enterprise-grade system. Tingnan nyo tong example ng modern data architecture sa Azure. Sa pinakailalim, nandyan yung operational databases. Dito yung live data ng mga app. Tapos, aakyat tayo sa analytical stores tulad ng Lakehouse kung saan inihanda yung data for analysis. Yung intelligence layer naman, dyan nangyayari yung search at grounding. At sa pinakataas, nandun na yung mga AI apps at agents na ginagamit natin. Bawat layer may critical na papel. Kaya para maging AI ready, sundin itong 6 na hakbang. I-centralize ang data, i-normalize at i-structure ito. Gumamit ng semantic indexing. Ibig sabihin, ini-index yung data based sa meaning, hindi lang sa keywords. Mag-provide ng multiple access paths. Simulan ang governance ng maaga, hindi sa huli. At syempre, panatilihing authoritative at laging updated ang data niya. Alright, we covered a lot of ground. Malapit na tayong matapos. Balikan lang natin yung mga pinakamahalagang puntos mula sa ating usapan. 3 bagay lang ang kailangan ninyong tandaan. Una, ang AI agents ay nandyan para mag-automate, mag-analyze, at sumuporta sa mga desisyon. Pangalawa, yung grounding gamit ang dekalidat na data, non-negotiable yan para sa tiwala. At pangatlo, ang isang maayos na data architecture, ang mismong pundasyon para maging tunay na AI ready. At bilang panghuli, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ang data ba ng organization ninyo? Handa na ba sa AI revolution? Sana pagkatapos ng usapan natin ngayon, may idea na kayo kung paano yan sisimulan sagutin. Follow DX Labs for more.